Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po ang trabungko ng tubig. Trabungko ng tubig galing sa tubig. Nagbibigay proteksyon sa iyong katawan, pampalinis sa sarili, proteksyon, pangkalahatan. Ayan po ang trabungko ng tubig. Ang gamit sa trabungko ng tubig, maaari itong magiging isang panipas, maaari din itong pampaswerte at maaari din itong pampataboy sa masama at maaari din po itong pampalinis ng katawan. Dahil ang tubig po ay nagbibigay buhay at nagbibigay linis, kaya ito'y pwedeng gamitin sa pangkalahatang proteksyon at swerte, mabisang gamitin sa lahat. Itong mutya sa trabungko ng tubig. Ang mutya ng trabungko ng tubig ay maraming klase. Iba't ibang hugis, iba't ibang anyo, gadipindi sa rotasyon sa kalikasan, gadipindi sa daloy ng tubig na kung saan siya bumara at doon siya nanigas. Kaya ang mutya ng tubig ay iba-iba ang forma. Merong ganitong forma, may mga oblong, may mga tabingi, gadipindi sa klaseng formation sa daloy ng tubig. Kasi ang daloy ng tubig ang nagbibigay formation o forma sa mutya. Kaya yan po ang trabungko ng tubig na napakaganda po. Napakagandang mutya na gamitin sa pangkalahatang proteksyon na swerte. Ang tubig kasi ay maraming magamit, kaya swerte po ang taong nakadala sa mutya ng tubig. Swerte. Pero depende sa paniniwala sa tao. Aanhin man yung mutya mo at wala ka ring paniniwala, dahil ang paniniwala ng tao ang nagbibigay lakas. Nagbibigay lakas sa espiritual na paniniwala. Dahil bawat mutya ay nagbibigay espiritos, paniniwala sa isip. Ang isip ay espirito. At ang paniniwala ang nagbibigay power sa mutya. Kaya kung meron kang mutya na wala kang tiwala, na hindi talaga sagad sa buto ang pagtitiwala, ay huwag na kayong magmutya. Dahil ang paniniwala kasi ang nagbibigay power, nagbibigay milagro sa mutya. Kaya nga yung mutya nagbibigay power sa atin dahil sa ating paniniwala. Kahit gaano pa karami yung bato at wala ka namang paniniwala, ay hindi yan tatalab sa iyo. Pero gadipindi pa rin sa sitwasyon ng bato o mutya. Dahil ang mutya na original na galing talaga sa real na mutya o original nga, kung aalagaan mo yan at naniniwala ka, mas lalo siyang lalakas at lalong papasok ang iyong swerte sa buhay. Kaya ang mutya ng tubig, napakaganda po. Napakagandang gamitin sa pangkalahatang proteksyon at may halong swerte. Ayan. May nagtatanong sa akin kung ano daw ang hitsura sa mutya ng tubig. Isa lang po ang masasagot ko dyan. Depende kasi sa daloy ng tubig at daloy ng kalikasan. Dahil ang tubig ay humihinga yan. Katulad din yan sa atin, may isip yan, may utak din yung tubig. Pero yung utak niya, hindi natin alam at hindi ninyo alam kung saan galing yung utak. Kung kita na kayo ng utak ng tubig, o natunto ninyo ang utak ng tubig ay isang mutya yan. At ang sulid na utak ng tubig ay galing sa tao. Dahil ang tao ang nagbibigay utak sa tubig. Dahil ang tubig walang isip.
Ang tao may isip. Kaya ang utak ng tubig ay ang tao. At ang tubig nagbibigay sa tao ng swerte para gamitin natin kung pwede natin gamitin sa kabutihan o sa masama. Kaya ang sikreto kasi sa utak ng tubig ay yung tao na magdadala nito. Dahil ang utak ng tao ang nagbibigay mutya sa tubig. Kaya kung meron ka nito, kung may utak ka, ay yan ay galing sa mutya ng tubig. Ang sikreto kasi sa lahat ng mutya, ang mutya ng utak natin, yan ang sikreto sa mutya natin na magpagana sa ating mutya. Nagtataka kayo kung bakit sinabi ko yan, yung utak ng tubig. Dahil ang tubig sa totoo walang utak yan. Ang nagbibigay utak niyan tayo. Tayo ang nagbibigay utak niyan. Kaya kung tutusin ang planetang Earth, tayo ang utak sa lahat dahil tayo ang makapag-control sa lahat ng kalikasan. Tayo ang pinaka makapangyarihang nilalang na ginawa ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Ito'y nanigas lang sa daloy ng tubig. Habang dumadalo yung tubig, bumarayan siya at bumalik at doon siya nanigas. Na kung ito'y madala mo, swerte ka. Dahil ito ay utak ng tubig o tinatawag nila na trabungko. Ang gamit po niyan ay pangkalahatang proteksyon at pangkalahatang swerte. Maaring pwede mong igamot basta kay pangkalahatan na. Pangkalahatan na. Kaya yan po ang forma na aking nakuha. Nakuha ko po ito sa bukal ng lawa sa baba ng bundok. Ang baba ng bundok ay mayroong tubod na dumadaloy na dyan dumadaan yung tubod sa tubig at ito ang kanyang binuga. Habang binuga niya ito, nakita ko na lumilitaw siya na parang bote at nag-ilaw-ilaw na parang kristal. Parang kristal siya. At habang ako'y nakatingin, nakita ko siya na napakakintab at kinuha ko. Pagkuha ko, swerte, ito ang ating nakuha. Ayan. Mutya siya sa tubig. Dahil kapag makakuha ka ng mutya sa tubig, maswerte ka. At ang pinagtataka ko, bakit ganito ang hitsura? Para siyang oblong na may pagkapihing-pihing. Kaya ang spiritual survey ko nito, sa ayon nakikita sa aking isip, ay habang tumatagal na siya ay dumadaloy sa daanan ng tubig, may nakastock na tubig na imbis dumadaloy siya, nag-reverse pa yung tubig at nag-stagnant doon. Pero presko pa rin. Sobrang tagal, ang espiritu ng tubig naninirahan doon at sila din ay may Diyos din po yung tubig. Habang sila nananalangin sa Panginoon, nagtigas sila. At sila ay tinatawag na batong birtudis na nagtatawag sa Panginoon at binigyan sila ng blessing sa Panginoon kaya nagiging mutya sila. Ayan po ang sikreto. Lahat po ng mga mutya na nagiging bato ay nananalangin po yan sila para sila ay bigyan ng kapangyarihan na hindi na sila matutunaw. Dahil ang sikreto kasi sa paghingi ng kapangyarihan sa Diyos para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hangganan. Ang buhay na walang hangganan ay hindi na po yan mamatay. Kaya nagiging bato, tumigas na yung mga mutya. Kahit saan-saan ka makakita ng mga bato sa mga kalikasan, yan ay malakas ang panalangin nila sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ang nagawa nito, kaya sila nanalangin kahit tubig, kahit anong halaman. Sila ay nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya sila ay tumigas sa kanilang pagdarasal. Hindi natin nakikita kung paano sila magdasal. Pero ayon sa aking spiritual survey, ganun ang nangyayari.
Kung marunong kayo mag-survey sa spiritual, kung ano yung sinasabi ko dito, ay ganun rin ang inyong masasabi. Kaya yan po ang tunay na trabungko ng tubig. Maraming salamat at shout out sa lahat ng aking mga followers na minsan lang ako magbablog dahil nga ay naghahanap tayo ng mga mutya na mga galing sa mga kabundukan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.